Layas, wala na akong anak. Isinusumpa ko sa aking Diyos na mula sa araw na to na magkakaroon ka ng mahirap na buhay. Sinusumpa kita, maghihirap ka habang buhay. Isinusumpa ko. Ma'am, please, huwag mo naman akong sumpain. Simula ngayon, hindi mo na ako nanay. Ma'am, pakiusap, mahal kita. Ayoko nang makita ka pa, kahit kailan. Hey, Ruben, kumusta na? Bihira na lang kitang makita. Ikaw pala, Daniel. Oh, wow. Tingnan mo naman iyang suot mo. Karate champ trainer. Papunta na ako sa aking karate studio. Gusto mo bang sumama? No, busy ako sa trabaho. Isa pa kailangang tapusin ko yung school project ko. Hindi ko alam kung paano mo ito nagagawa, Ruben. Dalawa ang trabaho mo at nag-aaral ka pa sa gabi. Mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. You don't know what you're missing, dude. Alam ko, Daniel. Sinubukan ko na ang lahat ng alam ko. Pero kahit anong gawin ko, lubog pa rin ako sa utang. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. My offer still stands. Pwede kitang i-hire bilang assistant ko. Marami akong mga bagong estudyante. At matutulungan mo ako. Hindi gaanong malaki ang sweldo pero tuloy-tuloy ang trabaho. Pag-iisipan ko muna, Daniel. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Bye, Daniel. I'll let you know. Hello. Yes, ito nga si Ruben Green. Anong maitutulong ko sa'yo? Well, sa next week pa ang due ng credit card ko. Nasa trabaho ako. Tatawagan na lang ulit kita. Bye. I can't believe it. Bakit may mga taong bastos? Goodness gracious. Waiter. I'm ready to order. I'll be right there, madam. Oh no. Kailangan ko nang umalis, kundi malilate na naman ako sa school. I hate to do this, Miss Barbara. Pero kailangan ko nang umalis. Magsisimula na ang klase ko in 10 minutes. Don't worry, Ruben. Alis ka na ngayon, bayaran mo na lang ako bukas. Thanks, Miss Barbara. Don't worry, kapag nakuha ko yung sweldo ko, ibibili kita ng paborito mong mocha latte. Okay, bilis, bago magbago ang isip ko. May utang ako sa'yo. Bye! Make sure to study and review chapters 5 and 6 of your textbook. Get ready for your final test on Wednesday. Mr. Ruben Green. You're late again. I'm so sorry, Mr. Gabriel. I promise it won't happen again. I hope so, Mr. Green. You are one of my smartest students in my class. Alright. Let's proceed with our lesson. Let's discuss the poem The Raven by Allan Poe. Let's open our textbook on page 265.
mo akong iwan. Ma'am, hintayin mo ako. Huwag mo akong iwan. Bakit paulit-ulit na lang ang panaginip ko tuwing gabi? Anong ibig sabihin ng panaginip ko? Hindi na ako pwedeng bumalik sa higaan. Pasado 5:00 na ng umaga. Maghahanda na ako sa pagpasok sa trabaho. Bakit ngayon pa? Mahuhuli na ako sa trabaho. Diyos ko, anong gagawin ko? Diyos, sinong niloloko ko? Walang Diyos. Si Ruben iyon Ano kayang problema niya? Ruben, ayos ka lang ba? Itong bulok kong sasakyan, ngayon pa nagloko. Mahuhuli na ako sa trabaho. I see. Don't worry, Ruben. Ihahatid kita. Ayokong maistorbo ka, Daniel. It's okay, Ruben. Nauunawaan kita. Naranasan ko rin yan dati at alam ko ang nararamdaman mo. Let's go. Thanks, Daniel. No problem. Hoy, ikaw. Hindi ito ang in-order ko, Bobo. Where's your manager? Pasensya na po, sir. Papalitan ko na lang po. I want the manager. Now. Pasensya na, sir. Ako na ang bahala dito. Whatever your order is, it's on the house. Don't worry about it. Nawalan na ako ng gana. Sa ibang restaurant na lang ako kakain. Pero sir, hintay. Ruben, pwede ba kitang makausap? My God, what are you doing, Ruben? Pasensya na kayo, Mr. Bert. Hindi na ito mangyayari ulit. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo, Ruben. Lagi ka na lang late sa trabaho. Maaga kang umaalis dahil may klase ka pa sa gabi. I understand that, pero business ito. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance, Mr. Bert. I'm sorry, Ruben. You're fired. Goodbye, Miss Barbara. I'm so sorry, honey. Pwede mo akong tawagan kung may kailangan ka. Bye, Miss Barbara. Thanks for everything. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Lunod na ako sa utang. Ang dami ko pang bills na babayaran. Oh no, baka yung landlord ko na iyan. Wala pa akong pera pambayad sa renta. Buksan mo ang pinto. Alam kong andyan ka, Ruben. Itigil mo na ang pagtatago mo sa akin. Oras na para magbayad ka na ng renta. I'm sorry, Peter. Wala pa akong pera sa ngayon. Pangako, magbabayad ako next week. Hindi ako masamang tao, Ruben. Walang personalan. Negosyo ko ito, alam mo iyan. Last warning mo na ito. Kapag hindi ka nakabayad sa susunod na linggo, lumayas ka dito sa bahay ko. Maliwanag ba? Maliwanag, Peter. Mr. Ruben Green, may I have a word with you, please? Yes, sir. I want to remind you about your final test this Friday. After class, go to the register office to pay for your balance. Can I submit a promissory note instead? I got laid off from my other work, and money is tight right now. You can talk to the head of registry and try. Okay, I will do that. Thank you, sir. You're welcome, Ruben. Ruben, what a small world. Nagtatrabaho ka rin ba dito? Oo, bago pa lang ako dito. Talaga, paano naman yung trabaho mo sa resto? Wala na ako doon.
Natanggal ako sa trabaho. Well, kung gusto mong subukang magtrabaho sa akin bilang assistant ko, tawagan mo lang ako. Okay. Sure. Malalaman mo ang sagot ko ngayong linggo. Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain kanina pang umaga. Sobrang sakit na ng ulo ko dahil sa gutom. Wala akong pera kahit barya. Iinom na lang ako ng tubig para mawala ang gutom ko. Pagod na ako sa ganitong klaseng buhay. Anong saysay ng pagtatrabaho ko at pag-aaral sa kolehiyo? Kung walang-wala ako at nag-iisa sa buhay, kinamumuhian ko ang buhay ko. Ayoko na, sawa na ako sa ganitong buhay. Okay, ma'am. Iyan lang ba ang gusto mong bilhin ko sa grocery? Bumili ka rin ng 2 loaves ng potato bread tsaka taco shells. Huwag mo kakalimutan ng bumili ng lettuce. Wow! Taco ba ang dinner natin mamaya? Oo, alam mo naman ang dad mo at ang kapatid mo, gusto nilang kumain ng Mexican food. Okay, sige bilisan mo anak. Sige, ma'am. Don't worry. Bye! Si Ruben ba iyon? Anong ginagawa niya dito? Ruben, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ko na alam, Daniel. Sawa na ako sa buhay ko. Hey, ramdam kita. Naranasan ko rin yan dati. Iba ang sitwasyon mo, Daniel. May pamilya ka. Ako nag-iisa lang ako sa buhay. Itinakwil ako at isinumpa ng aking nanay noong bata pa ako. You see, Daniel, malas ako at loser pa. Hindi totoo yan. Mukhang pagod ka. Sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Papakainin muna kita. Tapos dadalhin kita sa bahay namin para makilala mo ang parents ko. Halika na. Salamat, bro. Hindi pa nga ako kumain ng almusal at lunch. I'm so sorry to hear that. Tayo na. Salamat talaga, Daniel. You're welcome. Ruben, alam kong hindi madali ang pinagdaraanan mo ngayon. Ngunit andito ang Diyos para tulungan ka. Pasensya na, Sir Nate. Ang sabi mo ba may Diyos? Walang Diyos. Lumaki ako sa paniniwalang walang Diyos. Ang sabi ng nanay ko wala daw Diyos. Kasi kung totoong may Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Pinabayaan ako ng nanay ko, iniwanan din ako ng tatay ko. Isinumpa ako, malas ako, a big loser. Isa akong malaking kabiguan sa nanay ko, kaya namumuhi siya sa akin. At nasaan ang Diyos sa mga panahong iyon? Wala nang dahilan para mabuhay pa ako, Sir Nate. Magulo ang buhay ko. Kahit anong gawin ko lagi akong bigo. I'm so sorry kung ganyan ang pakiramdam mo, Ruben. Hindi ka malas, hindi ka rin loser. Pwedeng baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. Pwede niyang alisin ang mga sumpa sa buhay mo. Sabi sa Galatia Kapitulo 3 versikulo 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat banibitay sa punong kahoy. Kung hihingi ka ng tawad sa kanya, patatawarin ka niya. At may kapangyarihan si Jesus upang alisin at putulin ang mga sumpa na inilagay ng nanay mo sa buhay mo. Walang mawawala sa'yo, Ruben. Bakit hindi mo siya subukan? Kung totoo ang Jesus mo, sa palagay mo, kaya niya akong baguhin. Sa palagay mo ba na mapapalaya niya ako mula dito? Oo, kaya niya, Ruben. Walang malaki o mahirap para sa kanya. Diyos siya. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan mo ang iyong puso sa kanya. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nakahanda ka bang bigyan siya ng pagkakataon, Ruben? Wala na akong ibang mapagpipiliin pa, Mr. Nate. Nakahanda akong subukan siya. Kung gayon, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Diyos ko, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Panginoon, patawad mo sa hindi ko paniniwala sa inyo.
Lord, patawad. Dahil sa hindi ako naniniwala na may Diyos. Linisin mo po ako. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong buhay ko. Tinatanggap kita sa aking puso. Bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Mula ngayon, ikaw na ang humawak sa manibela ng aking buhay. At Satanas, mula ngayon, hindi mo na ako pag-aari. Dahil sa araw na ito, si Jesus na ang naninirahan sa puso ko. Lord, samahan mo po ako sa lakbayin ng buhay ko. Amen. Mom, ikaw ba yan? Ruben, anak, matagal na panahon din kitang hinahanap. Patawarin mo sana ako, anak. Bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kita, anak. Mom, mahal na mahal din kita. At matagal na kitang pinatawad. May gusto akong ipakilala sa iyo. Pasok tayo sa loob. Sino? Gusto mo bang makilala ang apo mo, Grandma? Lola na ako. Oh, yes. Gusto ko ring makita ang asawa mo. Let's go, Grandma. Youth on the Rock. Jesus is the rock for young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.